Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Magandang umaga po ang pagbati natin sa bawat isa ng napakatamis na umaga. Good morning. How are you? I'm pretty. I'm good. O, diba? Lahat po tayo ay maayos ang pagising natin kaninang umaga. May sakit ka man o hindi, masungkot ka man o masaya, buhay na buhay pa rin po tayo. Yun ang pinakamahalaga. At dahil matamis ang buhay, syempre, kasama po ninyo ang inyong one and only best friend, Teacher Lily Garcia. Ngayong araw, pag-usapan natin kasi magpapasukan, 'di ba? Sa ibang mga eskwelahan, magpapasukan ng second semester. Sa ibang mga paaralan ay tapos na o hindi, o kasalukuyan ang second semester, or kalimutan ko na yata yung terms natin dito sa Pilipinas, no? Sa sobrang pagbabago ng mga Pero anyway, ang pag-uusapan po natin ngayong araw, ay tungkol sa mga trabaho. Yan. Mga trabaho na nakikita po ng mga experts ay hindi mawawala. Kahit pa usong-uso ngayon ang artificial intelligence, usong-uso ang robots na tinatawag nila, di ba? Talaga, artificial intelligence is really, really scary. Pero tignan po natin, sabi po ng mga experts, itong mga trabahong ito ay masusurvive niya. Yan, masusurvive, definitely. Masusurvive ng mga trabahong ito sa susunod na 20 years and even become so in demand. O, di ba? Kaya kung ikaw ay grade 12 ngayong school term at nagbabalak kang mag-aral ng kolehiyo o kaya mag-pursue ng mga technical courses, pakinggan mo ang kwentuhan natin ngayon, best friend, dahil maaaring ito ang makatulong sa iyo upang ikaw ay makapag-decision. Alam naman natin na pag sinabi po natin na market demand sa trabaho, hindi po ibig sabihin na yung pong mga kurso na available 10 years ago, 20, 50 years ago ay hindi na po pwede ngayon. Ang sinasabi lang natin ay mayroong mga kurso, mayroong mga bagong trabaho na nangangailangan ng mga may skills. At yung mga skills na yan ay kailangang matutuhan mo para nang sa ganon, itong susunod na 20, 30, 40, 50, 60 years after or 50 years from now ay hindi ka mawalan ng trabaho kasi swak yung iyong kurso. Yan. Kaya wag po kayong alis. Masaya at maganda ang kwentuhan natin dito sa ating pong palatuntunang gising, matamis ang buhay. Just a closer walk with thee. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Just a closer walk. Grant it, Jesus, is my plea. Just a closer walk. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be.
when my feeble life is old. Time for me will be no more. Guide me gently, safely home to thy kingdom, Lord, to thy Lord. Just a closer walk with thee. Just a closer walk. Grant it, Jesus, is my plea. Just a closer walk. Daily walking close to thee. Let it Just be, a closer walk. dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Lily Garcia po ang pangalan ko. Nakalimutan kong sabihin kanina. Layo nakakalimutang sabihin, masyado tayo excited. Di ba? Ang problema po natin sa system of education natin, even until now, although ginagawa ng paraan ng ating pong Department of Education, talaga pong napakalaki po yung learning gaps na tinatawag, no? Ibig sabihin, yung inaaral ng bata at saka yung pangangailangan sa trabaho at saka yung pangangailangan para sa trabaho, no, ay hindi na nasasagot ng pag-aaral, ng training, ng marami sa mga graduates po natin dito sa Pilipinas. And because of that, pag nagtapos yung bata ng kolehiyo, ay nahihirapan siyang maswak, no? Nahihirapan siyang pumasok sa trabaho. O kaya, pagpapasok siya ng trabaho, hindi niya alam kung ano yung pinapasukan niya. Kuminsan sakit ng ulo yan ng mga employers, no? Kasi sa kawalan ng tamang empleyado na makukuha, napipilitan ang mga companies na mag-train ulit, no? I-train nila ulit yung mga makukuha nila ng mga empleyado. And dobleng gastos yan para sa kanila. Tapos, ang isa pang naging issue po natin, di ba may K-12 tayo, pero nakita po, mula po nung in-implement ang K-12, mukhang nakita talaga na malaki ang kakulangan ng content. Sumobra ang content, so ngayon babawasan. Pagdating po ng next school year po, ay mababago ang content, mababawasan ang content ng senior high school. Isa yan sa maraming mga challenges kung ang pinag-uusapan ay system of education. Again, malaki yung gap, yung learning gap at saka training gap. Ibig sabihin, papasok yung isang tao sa trabaho, kulang sa kaalaman, kulang sa kakayahan. Hindi lang kaalaman, kundi kulang sa kakayahan. Ngayon, ang uso po ngayon, ay certificates. Ibig sabihin, may mga companies na hindi na masyadong ganun ka-concern kung ikaw ba ay may diploma o wala. Ang importante, meron kang certificates, no? At sino ang nagbibigay ng certificates? Anong grupo, anong kumpanya, anong schools ang nagbibigay ng certificates? Karamihan po niyan TESDA, yung mga technical vocational skills. At lumalabas na rin po ngayon na merong mga eskwelahan na nag-o-offer ng mga specialty courses na specific, no? Halimbawa, graphics design lang i-specialize mo. Ganon. Pag programming on games programming lang ang gagawin mo. Yung pong mga ganong klase ng specialization. Yun ang ibig nating sabihin. Ngayon, dahil po sa ganyan na pangangailangan, no, pero meron pa rin yung mga dati ng mga kurso na matibay, kumbaga, at number 1 sa listahan natin ay ang mga nurses. Okay, nurses. Yung isang eskwelahan sa Kawayan po, ay sumobrang umakyat ang
increase ng kanilang mga estudyante po sa College of Nursing. Nagulat sila actually sa biglang pagtaas ng bilang ng mga estudyante na nag-enroll ng nursing. At nakikita po no, na kahit mataas ang demand at mataas ang competition sa mga courses in the sense na yun nga, dahil nga sa artificial intelligence, ang projection po nila ay mayroong mga trabaho, may mga trabaho na eventually ay mapapalitan ang tao ng robot. Yun, mapapalitan. Hindi na tao ang magtatrabaho, kundi robot na. Yan. So, yun yung mga kinakatakutan. Pero, naku best friend mga nurses ay hindi mapapalitan ng robot. Yan. Iba't ibang klase ng mga nurses are expected to be in high demand throughout itong panahon ng hanggang 10 years from now, hanggang 20 years from now. Yan ay ayon po sa projection ng Bureau of Labor and Statistics. Okay? At hindi lang po yon, yung employment sa healthcare occupations overall ay inaasahan po na tataas ito ng 5%. Mas mabilis kaysa sa average na iba pang mga kurso sa iba't iba pang mga pwedeng aralin ng mga kolehiyo, yung mga college students. And significantly, etong maganda, nakikita po na mas mabilis ang pagtaas ng pangangailangan ng mga nurses sa buong mundo. Ayan, sa buong mundo. At ikukumpara mo yung pagtaas ng demand ng mga nurses kung ikukumpara mo yan sa iba pang mga klase ng mga trabaho. Yan, ganon, no? Another one, yung pong employment sa healthcare occupations, no? Ay yung nurse practitioners in that aspect, Katulad ng mga may mga specialized din kasi mga nurses, hindi porke sinabi mong nurse, pare-parehas sila. May mga nurses na nag-i-specialize sa children, mga bata. May mga nurses na nag-i-specialize din po sa anesthetics, nurse midwives. Ganon ngayon. Hindi pag sinabing nurse and nurse general, no? Meron naman yung mga nurses na nag-specialize ng dialysis, mga ganon, no? May mga nurses na ang specialization sa loob ng OR, sa loob ng operating room. So, mataas ang demand. Nurse midwives, nurse anesthesiologists, yan, high demand. Yan po ay ayon po sa BLS data. Bureau of Labor Statistics. Yan, BLS, Bureau of Labor Statistics. Yan, significantly tataas ang pangangailangan sa mga nurses, anesthetists, nurse midwives. Okay? So, consider po natin, yung pagbabago ng pagbilis ng pagdami o pagbilis ng pangangailangan at pagdami ng pangangailangan ng mga nurses, ay ibig sabihin kailangan sagutin natin ngayon pa lang yung pangangailangan na yan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mas maraming mga estudyante ng kursong nursing. It's true all over the world, totoo po ito, na kapag ang nurse ay isang Pilipino, mas gusto nila kaysa sa ibang mga lahi. Bakit? Kasi ang mga Pilipino daw, basically, maalaga. Yan, maalaga, mabait, malambing, no? They go beyond the expected na gagawin ng isang nurse. So, yun ang sinasabi. Kwento niya na narinig ko. Sa Dubai, sa UAE po ito nangyari. Kwento po ito ng aking hipag, no? Sa UAE, doon sa kanilang hospital, meron daw isang princess, babae. May isang princess na nagpagamot, no? At ang ni-require niya, I want a Filipina nurse. Sabi niya, I want a Filipina nurse. Yun ang requirement niya. Meron akong former student naman na nagtatrabaho din sa UAE. Yung isang pasyente nila, ay pumunta sa Amerika para magpagamot. At ang ni-require niya na sasama sa kanya na nurse ay Filipina din. Yung estudyante namin, yun ang inaya niya. Yun ang kinuha niya na sumama sa kanya sa Amerika para magpagamot.
kasama ng pamilya siguro or something. O basta Filipino nurse ang ni-require, no? So, considering po natin yung mga changes na yan at yung mabilis na pagdami ng population at yung mabilis na pagbabago ng mga kurso, no? Baka naman kung nagbabalak ka na mag-change career, di ba? Baka gusto mong kumuha ng nursing at mag-aral. Ayan. And one way to make ends meet, syempre, well, maraming gustong mag-aral ng nursing kasi gustong umalis ng Pilipinas. Yun talaga ang goal nila. Pero malay nyo, in 5 years time, gumanda ang ating bansa. At hindi ka na kailangang pumunta pa sa ibang bansa para kumita ng mas mataas. Pag-pray natin yung mga leaders natin, no? Kasama sa mga pinagpe-pray natin yan na ang mga leaders po natin, mga politicians po na natin na nasa posisyon ay gamitin ang kanilang wisdom. Bigyan sila ng Panginoon ng wisdom para magbigay sila ng tamang serbisyo para sa ating bansa at hindi yung ibulsa lahat ng pera po natin. Kasi pag nagamit ng tama ang pera natin, gaganda ang sistema ng edukasyon natin, gaganda ang sistema ng ating trabaho, gaganda ang sistema sa lahat, no? Affected lahat. So, yun yung ating yun yung isama sa mga prayers natin, ha, best friend. Ngayon, aside from nurses, ano pa ang mga mataas na demand, sa susunod na 20 years? Electricians. So, kita mo? Pag electrician ka, best friend, hindi ka kailangan mag-aaral ng 4 na taon. Sa TESDA yan. Opo, electrician. Ito sa experience ko marami kaming kailangan sa school. Marami. Maintenance, carpentry, electrician, mag-ayos ng tubig, maglinis ng lahat, no? Maintenance nga Pero, kapag electrician ang pumunta at kami nagpatawag, anong gagawin namin? Hindi po kami tatawad sa presyo nila. Kung ano yung sabihin nilang amount na dapat ibayad namin sa kanila, hindi po kami tumatanggi. Bakit? Kasi yun talaga yung hindi pwedeng kuryente, hindi pwedeng loko-lokohin yun, di ba? Kailan natin kailangan ng electrician? Pag nag-brown out. Di ba? Pag brown out, kailangan natin ng electrician. Pag nasira ang ilaw natin, kailangan natin ng electrician. Mga tao na kailangan marunong mag-install, mag-maintain, mag-repair, yun. So, ang pangangailangan natin ng electrician ay hindi lamang kung tayo magpapatayo ng bahay. Kailangan natin sila para i-maintain. Kung may nasira, sila rin ang magre-repair. So, electricians can likely count on work at hindi sila mawawala sa circle of work. Diba? So, yung employment sa area ng ganyang klase ng trabaho ay inaasahan po na dadami. Kahit pa sabihin natin, solar light na, solar light. So, solar na tayo. Ganun pa rin yun, kuryente pa rin yun. So, kailangan pa rin natin ng mga electricians. And based on studies, around 9% faster than the average, natataas at dadami ang pangangailangan natin ng electrician para sa lahat ng mga manggagawa hanggang sa susunod na 10 taon. So, ibig sabihin, mataas ang demand, so pwede mong i-consider yan as your next profession. Okay, sige po. Balikan natin yung iba pa nating mga kurso na sa nakikita po ng mga experts ay hindi mawawala sa susunod na 20, 30, 40 years. Sa pagbabalik ng ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And listen to the music, baby. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And enjoy the show. Turn your lights down low. Oh, yes, turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Touch with God.
Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR at pinag-uusapan pa rin po natin hindi yung artificial intelligence, no? Kundi yung pong mga kurso, mga trabaho na hindi mawawala dahil sa artificial intelligence, dahil sa robot, at nakikita po na dadami pa ang demand para sa mga kursong ito. So tapos na tayo sa nursing, electrician, ito best friend, plumbers, o sa Tagalog ay tubero. Yan. At ang mga tubero ay kailangan po natin kasi, 'di ba, sila yung mag-i-install, sila yung mag-aayos, sila yung magre-repair ng mga tubo ng tubig, lababo. Naku, sa mga bahay po yan ay napakahalaga yung asawa mo, ano? O ikaw mismo ay marunong ng simple plumbing. Okay. Skill yan na actually tinuturuan sa Montessori education, no, sa preschool, yung mga basta yung mga ganon. So plumbing is very important, yung pagiging tubero. Naku, isa po yan. Kung ang electrician kailangan mahalaga rin ang tubero. At totoo din, ano, kapag tubero ang kinailangan po namin ay hindi po kami ganun katapang tumawad. Yan. Pag may mga skills work, no, hindi po namin tinatawaran, lalo na yung electrician talaga, ano? Kasi kung ang electrician ay kapag hindi maganda ang trabaho ng mga electrician, siyempre at risk, no? At risk yung yung ating mga ginagawa sa kanilang mga trabaho. So kailangan pumasa. Yan. Siyempre, yung pong mga electricians, may mga certificate yung mga yan. Hindi naman basta-basta mag-aral ka, pwede ka na. Hindi, nag-undergo pa rin po yan ng examinations. Yung electrical engineer at saka yung electrician, magkaiba po ang trabaho ng dalawang yan, no? Yung isa ay nasa design, yung isa ay nasa actual na skill na ginagamit para, yung electrician, siya mismo yung nagtatrabaho na gumagawa. Yung electrical engineer, basically, design ng ginagawa. Tsaka, syempre, yung computation ng tamang load ng mga kuryente, ng mga power, ng mga ganon-ganon. Okay? So, ayan. At ang projection po, although ito ay American-based, no? Itong projection na ito, 4% than the average for all occupations hanggang sa susunod na 10 taon ay kailangan natin ng tubero, kahit po dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Pilipinas kasi kailangan natin ng mga ganyan, no? Dahil sa paglagot, pagiging moderno ng pamumuhay po natin. Pero syempre sa mga first world countries, kailangan din po nila ng tubero. I know someone na nag-retire siya, no, kahit paano hindi siya retired pala. Meron siyang regular na trabaho, pero kapag weekends, dahil marunong siya ng plumbing, tsaka simple carpentry, yung mga Pilipino, kasi Pinoy siya yung mga Pilipino sa neighborhood, nagkakabalitaan din yan kung sino ba yung magaling magtubero, sino yung magaling mag-repair, ang ganito, ganyan. So siya yung kilala nila na marunong mag-repair ng mga tubo, marunong gumawa ng mga simple carpentry, at siya yung tinatawag. At best friend, mas malaki ang kita niya kaysa sa kanyang regular na trabaho. Anyway, ayan. So, ganun, no? Kung importante ang electrician, kailangan din nating tumawag ng expert kapag ang problema ay may tumutulong tubig, nagbara ang ating lababo, yan, o kaya ay nag-leak yung mga tubo natin, pumutok. Nako, nangyari po sa amin yan lately lang, sa katatapak ng mga bata. Opo, so ayan. So anyway, ganun yun, It's also unlikely na ang mga tubero po ay mapalitan ng mga robots. Yan. Maring yung iba, ay pwedeng mag-repair ang robot, pero tubero, let's see. Sa ngayon, hindi po nakikita yan kahit po ng mga gumagawa ng mga robots at kahit pa ng mga experts. Okay? So, consider taking up plumbing. So, it's a tech-voc course, no? Tech-voc course. Kahit po yung electrician, tech-voc course yon. Ano pa? Marketing manager. Marketing manager. Bakit? Bakit kailangan ng marketing manager? Kasi,
Ang mga marketing managers po ang siyang tumutulong para mag-advertise, mag-promote, mag-generate ng interest sa mga produkto. Kaya tayo nagkakaroon ng interest na bumili ng hamburger ay dahil sa mga marketing managers na gumagawa ng mga advertisement natin nila. Ayan, mga ganyan. Sila yung marunong mag-promote, sila yung marunong mag-generate ng interest para itong isang produktong ito ay gusto mong bilhin. Yan. Sila yung gumagawa ng mga klase ng mga services para ang isang produkto ay gumanda sa paningin ng mga mamimili at para tong mga mamimiling ito ay bibilhin yung produkto na yan. Ang tawag sa kanila, marketing managers. At nakikita po na overall ang employment para sa mga ganitong tao sa advertising, promotions, marketing management ay projected na lalago at dadami sa susunod po na 10 taon. Okay, so marketing manager na tayo. Nako, nursing, electrician, plumbing, marketing manager, ano pa, best friend. Ang nakikita po natin na lalago na mga kurso, construction managers. Sa atin yan, ang tawag sa atin yan engineer, foreman. Pero marami pa yung mga nangongontrata na hindi graduate ng 4-year program. Meron akong isang estudyante na hindi nagtapos, pero yan ngayon ang kanyang ginagawa, contractor siya. Hindi siya contractor ng DPWH, no? Anyway, construction manager. Magkaiba yung contractor at saka yung construction, no? Construction ay yung mga gumagawa, gumagawa. Construction managers kasi sila ay tumutulong para magplano, mag-coordinate, budget, at mag-supervise sa mga construction projects. Dito sa atin, ang tawag natin, usually ang nangyayari dyan, yung basic na construction ginagawa ng foreman. Pero pag sinabi nating construction manager, alam niya lahat yung all directions kung saan papunta yung project. Yan. Kaya siya tinawag na construction manager. Alam niyang magbasa ng plano, alam niya kung saan paano yung budget, alam niya kung anong dapat niyang tignan na kulang, kung ano yung sobra, yan yung mga ganyan. Alam niya kung pasok yung budget o hindi. At alam niya kung tama yung ginagawa ng mga nasa construction site. So yan. At ang sabi po ay yung pangangailangan na yan ay tataas ng 9% until 2034. Yan ha. Mas mabilis kaysa sa average na pagtaas ng pangangailangan ng ibang mga occupations. Meron na tayong nurses, may electricians na tayo, may plumbers na tayo, may construction managers na tayo. Ayan. At mayroon tayo mga mental health counselors. Kita mo, best friend. Ay nako, tumahimik ako bigla. Bakit? Yan lang yung kwentuhan natin kahapon ngayon. Sa projection, nangangailangan tayo ng mas maraming mental health counselors. Bakit? Kasi ang taas po ng mabilis na pagtaas ng mga may issues ng mental health problems. May issue tayo sa depression, anxiety, distress, stress, yan, na work-related, family-related, at sabihin natin, generally speaking, relationship, because of relationships. So, mataas ang demand para sa mental health counselors. Ano ang trabaho ng mental health counselor? Okay? Ang mga mental health counselors po, ang trabaho nila mag-advise, magbigay ng advice sa mga tao in different issues, different range of issues, tungkol sa depression, alcoholism, addiction, at marami pang iba. Yan. So, ibig sabihin, ito yung aspeto ng relationship at ng tao, for generally, na mahirap palitan ng robot. Mahirap palitan ng robot. Although, ang AI ay nakakaswak kung minsan sa emotion. Yung artificial intelligence, nakakaswak doon sa emotion ng kachat niya, yung kausap niya, or yung tao na gumagawa, na partner niya sa paggawa ng trabaho niya, yung AI. Pero in the bigger picture, never na mapapalitan ng
machine. Never na mapapalitan ng robot ang trabaho ng mental health counselor. So, yun ay isa sa mga professions na nakikita po na hindi mapapalitan ng robot. Okay, best friend. Ito pa ang isa na hindi kayang palitan or mahihirapan na mapalitan ng robot, no? At instead, tataas pa po ang demand niyan sa susunod na 10 taon. At ito napakalaki ha, 34% ang nakikita po na paglago nito sa occupation, no? Sa mga trabaho hanggang sa susunod na 10 taon, ang data scientist. Ano bang trabaho ng data scientist, no? Ang mga data scientists, gumagamit sila ng mga analytical tools, techniques para kolektahin ang mga insights, data mula sa ibang kumpanya, at yung information na yan ay pwedeng makatulong para i-tweak, pag-aralan yung mga marketing strategies na pwede nilang gamitin para ang isang produkto ay maitaas o ma-promote ng mas mabuti ang mga produkto. Ang tawag dyan, data scientist. Gumagamit sila ng mga results base sa research, observations, sales, kung binibenta yung produkto na yan, at saka yung behavior ng mga gumagamit ng mga produkto na yan. So, lahat yan ina-analyze, no? Ang tawag sa kanila, data scientist. Scientist sila kasi pinag-aaralan nilang mabuti, comparing. Hindi lang sila nanguhula. Hindi sila nanguhula, nasasabi, hindi. Nagbabase po ang kanilang decision kung papaanong gagamitin ang mga produkto o kaya yung kung ano yung pinag-aaralan nila base doon sa mga nakikita po nilang ginagawa ayon sa research. Okay. So, data scientist. Kung ano yung data, yun ang pinag-aaralan nila. Yun ang ibig sabihin yan. So, well, that's another field, no, na nakikita po na lalago at dadami ang mga ganyang trabaho. Mas marami ang papasok sa ganyang klase ng trabaho at sila ay magiging in demand. Magiging very much in demand po sila. Ayan ha, meron na tayong data scientist, meron na tayong mental health counselors, meron tayong marketing managers, mayroon din tayong electricians, meron tayong mga nurses, at mamaya sa pagbabalik po natin, no, ay titingnan naman natin personal financial advisors. Babalikan natin ang kwentuhan na yan dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, Your Missions Radio. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR at Best Friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga kurso, mga trabaho na hindi po mawawala. Mahihirapan si AI na pumalit dahil ito yung mga mahirap palitan ng robot o kaya ng AI, mga trabaho ito, nurses, data scientists, at ngayon, personal financial advisor. Personal financial advisor. Bakit? Ngayon, ang mga personal financial advisors po, pag masipag at tama ang kanyang ginagawa at very persuasive yan, naku, malakas kumita. Pero pinagbabasehan din nila yung kanilang pagiging advisor sa mga current trends. Yan. So it's a well-paying job actually. It's a well-paying career, no? Malaki pag kumita. Ang personal finance advisors ay inaasahan po sila na dadami at tataas ang demand over the next 10 years. At ayon sa statistics, ito yung nagsasuggest na yung paglago ng trabaho na yan ng personal finance advisor ay makakatulong sa mga individuals po para sa mga tao na matutuhan nila na i-manage yung kanilang pera at planuhin kung papaanong ito ay gagamitin in the future.
Yun ang trabaho ng financial advisor, no? At nakikita po na yan ay tataas ng 10%. So, ibig sabihin, if there are, halimbawa, dito sa Isabela, if there are 1,000 or maybe 10,000 financial advisors, tataas po yan dahil tataas din ang demand. Marami ang magkakaroon ng pera dahil gaganda ang ating economy, pero kung minsan hindi nila alam kung paano nilang i-manage yung pera nila, so naghahanap sila ng somebody to advise them. Yun yung pangangailangan ng financial advisor. Okay? At again, ang nakikita po itong next 10 years ay mahihirapan ang robot o kaya artificial intelligence na mapalitan totally ang mga financial advisors. At nakikita na in the next 10 years ay gaganda ang karir ng mga nasa financial career na yan. O ito pa, best friend. You will be surprised, no? Pero kahit ngayon, ito mataas ang demand. Truck drivers. Akala mo yung mga truck drivers, malilit ang sweldo ng mga yan. Nako, magtanong ka lang, no? Truck drivers, heavy equipment operators. Sa Kawayan, merong isang kakilala ko dyan, na nagpapatayo po ng technical school na ang focus niya ay itong mga ganitong training, no? Operator ng mga heavy equipment. Halimbawa, crane operator, yung mga ganon. Basta heavy equipment operators ang focus nila. Bakit? Mataas ang demand Mataas ang demand. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi kahit po sa ibang bansa. Yung mga truck drivers sa Amerika, lalaki ng kita ng mga yan. Oo, kasi ang takbo nila by the hour at saka depende kung ano yung load nila. At saka malayuan ang mga biyahe ng mga yan. Kung minsan bumabalik sila after a week, mga ganyan. Tapos ang gaganda ng, well anyway, hindi tayo ganon. Pero kahit po dito sa Pilipinas, magtanong ka sa mga truck drivers kung magkano ang kanilang kinikita. Magugulat ka, best friend, magugulat ka. Okay? So, ang truck drivers po, lalo na yung mga heavy and tractor-trailer trucks na bumibiyahe Cagayan Valley to Manila to any point of Luzon, kung kunanan, di ba? Ayan, ay palagian po na mataas ang demand. Dito sa Region 2, hindi ko alam kung conscious kayo, pero kung napansin po ninyo, ang daming mga truck na bumibiyahe. Saan galing yan? Galing sa Maynila, galing Pangasinan, galing Bicol, galing Ilocos. Anong mga dala? Dadalhin nila sa Bulacan, mais, galing sa Isabela. Pagbalik, may karga yan. Ano naman? Mga goods. Mantakin mo, ang dami nangangailangan ng malalaking bodega po dito sa Isabela, dito sa Region 2. Ba't nila kailangan ng malalaking bodega? Kasi saan naman itatago ng mga malalaking malls ang kanilang mga produkto, di ba? Kahit po yung mga malalaking kumpanya, naghahanap sila ng bodega rito, kailangan nila ng truck driver para magdala ng kanilang mga produkto, di ba? So, pag pumupunta dito yung mga trucks, marami po silang dala ng mga produkto. So, yun, truck drivers ang kailangan natin. Pero, syempre, hindi naman madaling kumuha ng lisensya, na truck driver kasi red color driver's license yun. Professional driving license. Yan. So, kailangan yung pag-red ang license mo, ibig sabihin, pumasa ka sa mga examinations na dapat ay kunin din ng isang professional driver, no? So, ewan natin kung ganun ang nangyayari talaga. Anyway, basta red. Okay. So, nakikita po in the next 10 years na yan ay tataas ng 4% ang demand. Dito sa atin, makikita mo yun, marami ang mga truck drivers, no? Bus drivers, isa rin yan. Malaki din kumita yung mga yan kasi aside from basic yan, meron din po silang mga percentage. May percentage po sila sa bilang ng kanilang mga passengers. So, yung iba, they like to be truck drivers dahil sila ay nakakapasyal. Nakakapasyal sila. Tsaka pansinin mo dito sa atin, no? Pag bumiyahe ka sa gabi, masasalubong mo mula dito sa Cagayan Valley kung pauwi ka, galing ka ng Manila. Pag pauwi ka, ang dami mong masasalubong ng mga trucks. Ang gaganda ng mga kulay nila. Akala mo fiesta sa
sa daan, no? Pero kahit papunta ka ng Manila, sa ano mo naman sila masasalubong, usually yun sa bundok. Ang dami kaya, ang gaganda ng mga ilaw nila, may mga nagngingitian, nagsasayaw na parang Christmas lights. Okay, so anyway, doon lumalabas yung pagiging artistic ng mga Pilipino, no? Lumalabas sa kanilang mga designs na ginagawa nila sa mga trucks nila. Ito pa, best friend. Hindi mawawala na trabaho, abogado. Parang walang doktor, no? Tingnan natin kung ano yung panghuli, no? Pero yung number 10 natin, lawyers. Hindi mawawala ang mga abogado. Bakit? Hindi tayo titigil sa pangangailangan ng abogado na kailangan natin para maging lawyer natin, maging abogado natin anytime soon, no? Trabaho nila syempre mag-mediate. Yan, at dapat ang kailangan natin mga abogado na may puso, abogado na malinis, may integrity, at abogado ang mananalo sa political arena kasi sila ay nakakaalam kung ano ang mga batas. So dapat ang number 1 requirement kapag congressman, abogado. Hindi yung apelyido, kundi abogado. Yan. Bakit tataas ang demand para sa mga lawyers? Siguro dahil dumadami din ang mga issues tungkol sa mga lupa, tungkol sa mga pamilya, paghihiwalay, divorce, yun, mga relationship, family, iba-iba rin pang lawyering, iba-iba. May mga lawyers na ang specialization ay sa corporate. Yan. May iba naman, ang kanilang specialization ay family. So sila yung mga nag-aasikaso tungkol sa mga relasyon, maghihiwalay, annulment, divorce, yung mga ganon. O kaya naman ay meron naman yung sa mga kaso ng mga lupa, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero yung mga ganon. So iba-iba rin ang specialization ng mga lupa, ng mga Kaya pala may mga lawyers na accountant, ganon. May lawyers na na nga yung isa, yung tungkol sa mga forensics. Meron din pala yon, no? So iba-iba. Pero one thing that is sure, no, as projected by these researchers and scientists, itong mga na-mention po natin na mga trabaho ay hindi mawawala. Kasi marami po yung mga natatakot kasi baka mawalan sila ng trabaho. Ito, nako. Ewan, talaga naman, oo. Okay, number 11, last po ito. Ang hindi mawawala sa picture, mga software developers. Naku kung magaling na software developer yan pag nakita ng mga malalaking company, binibili yung program, no? So ang software developers, umaasa sila at aasahan mo, no? Na maraming opportunities ang darating sa kanila. Hindi lang ngayon, kundi sa susunod na 10 years. At mataas ang demand sa kanila. 15% up ang pag-increase, no? So, ito mga numbers na to, magto-translate, no? US lang ito, yung focus natin. Pero, we can see the same scenario here. Ito, ayon din po sa Philippine Qualifications, PQR, Philippine Qualifications Roadshow, no? Ang Pilipinas ay nangangailangan tayo ng mas maraming mga estudyante na mag-enroll tungkol sa computers. So iba-ibang kurso tungkol sa computers, technology, internet, yung mga ganon. Kasi yun ang kailangan natin na sobra-sobrang kailangan po natin. Kaya kung ikaw ay may anak, pamangkin, apo, na nagbabalak ng magkolehiyo o kaya senior, junior high school, no? At papasok sa senior high school. Tumingin po tayo ng mga kurso na in demand. At base sa TESDA, base sa CHED, at saka labor pala, Department of Labor and Employment, kasi siyempre pag nag-graduate ka, kukunin ka ng mga companies, di ba? So, hindi lang junior high school schools, hindi lang mga schools, hindi lang mga colleges, hindi lang TESDA, CHED. Ito, base na rin po sa DOLE, na yung demand sa trabaho ay hindi nasasagot ng mga eskwelahan na kung saan ang mga bata ay nag-aaral. Kasi, nakapag-aral nga itong mga batang ito, pero
walang skill. Kaya kailangan may upskilling. May upskilling. At yung upskilling na yan dapat mag-a-apply doon sa tamang trabaho na pupuntahan ng isang nakatapos. Kaya ngayon sabi natin, importante ang diploma, pero ngayon po ang mahalaga, certificates na ikaw ay isang skilled. Hindi pwedeng diploma lang ang iuwi mo. Dapat meron kang certificate na ikaw ay skilled. Hindi pwedeng marunong ka lang sa classroom. Kailangan marunong kang i-apply kung ano yung natutuhan mo sa classroom. Okay, best friend? So, ganun, no? So, in conclusion, kumbaga, what's the bottom line? Pag sinabi po natin na ito yung mga demands sa mga kurso na yan, no? The bottom line is yung pagdami po ng automation, ng artificial intelligence. I think yan ang pinaka-overuse ngayon na topic, no? Yung artificial intelligence, no? Yung pagtaas ng automation, lahat ginagawang automized, no? Automatic, hindi ibig sabihin at iba nagro-robot, no? Pero hindi po yan ang necessarily ay end all ng mga trabaho, as we have mentioned. Mantakin mo, nursing, hindi mamamatay na kurso yan. Hindi mawawala yan. Isang dahilan ay dahil tumatanda rin po ang population natin. So, ibig sabihin, mas marami at mas dadami ang pangangailangan natin ng mga nurses. Okay. So, we're talking of big numbers, At para sa isang mga trabaho na napag-usapan po natin sa araw na ito, merong opportunity na baka merong pang madagdag dyan. Opo, no? So, if you're hoping, na makahanap ka ng in-demand na trabaho na makakapagsimula ka na maging mas maayos ang buhay mo, yung career na yan ang gagawin mo, no? It's worth considering yung pong mga napag-usapan po natin, truck driver, financial advisor, data scientist, no? Mental health counselor, construction manager, personal financial advisor, software developer, marketing manager, electricians, nurses, yan po. Huwag natin kakalimutan, mahalaga po lahat yan. Okay? So, I hope na pagkatapos ng program natin ay medyo naliwanagan ka. Alam mo yung sinabi natin kanina na program developers, no? Maraming areas yan. Maraming areas. Kailangan meron kang kaalaman dun sa mga isa yan. Siguro one time pag-usapan natin, ano ba yung mga courses na related sa computer? Kasi ang dami-dami talaga. I remember ang De La Salle University ay, di ba dati pag sinabi mong De La Salle, Taft Avenue, no? Taft Avenue. And then, nagbukas sila ng another department nila, doon lang sa tapat, no? Na nung una, minamatayan kasi sabi nila, kaya daw nagtayo ang La Salle ng ganong kurso kasi yung mga hindi pumapasa sa Taft doon dinadala. But looking at the big picture now, yung mga nandun sa kabila, sorry na, hindi ko na maalala yung tawag sa De La Salle dun sa tapat. De La Salle Taft and ayun yung mga courses na medyo related sa technology na kailangan natin sa panahon natin ngayon. So, meron sila mga graduates na nasa business, nasa Internet of Things, yung mga ganon, ang kanilang mga courses. So, nagsa-thrive kasi on the arts, sciences, yung mga ganon, no? So, importante na hindi lang diploma, best friend. Kailangan meron kang skill. Okay, so yun ang tatandaan mo. Importante na kapag ikay nakatapos, hindi lang yung kaalaman sa classroom ang alam mo, kundi dapat meron kang skill na alam. Okay? Dito lang yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Pagbati Corner! Nice nating batiin ang ating pong mga best friends. Birthday nila, happy birthday, June Biagan, Daisy Rose D, Teacher Daisy, happy birthday, De La Cruz Manuel Christine, happy birthday to you, Frecky Busanya, ayan, Frecky Busanya, Mark Vicente Ramos,
Jessa Aligasen. Happy birthday sa inyong lahat. Let me take this opportunity para pasalamatan si Julie Arcega ng Kawayan City. Ano po, masarap ang iyong nilutong dendelot. Yan ang gusto kong klase ng dendelot talaga. Di ba may mga nagluluto ng dendelot? Oo nga, Pinoy yung rice cake, no? Pero yung giniling na dendelot. Pero yung sausawan, asukal. Itong niluto ni Julie, maraming latik. Ramdam mo ang latik. Ramdam ang latik. Huwag lang masyadong matamis, ha? Para doon sa mga best friends natin na nagbabalak na magtanim. Ito po yung mga panahon na pinakamagandang magtanim kasi umuulan pa rin po. Yan, umuulan. Hindi na natin kailangan diligan pa yung ating mga itinanim na mga puno. At huwag niyong kalimutan, ang goal natin is not just to plant a tree, but to grow that tree. Okay, ayan. And let me take this opportunity also para ibahagi muli sa inyo ang piso para sa radyo. Diba? Siyempre gusto natin ay nakikita mo, best friend, ang kahalagahan na ang lahat ng tao makarinig ng ebanghelyo. So gusto natin gamitin ang radyo para maging paraan na tayo po ay makapag-share ng gospel sa pamamagitan ng radyo. Kung gusto mong sumama, best friend, dyan sa baba, nandyan po yung ating BPI bank account ng 1143 DZMR. Gawin po nating bisyo, hindi lamang makinig sa ating programa, kundi mag-ipon ng piso para sa radyo. At yung ating mga best friends na hindi inaabot ng mga pastor, ng mga misyonaryo, pero ito'y naaabot ng radyo. Hayaan natin na ang radyo ang maging misyonaryo na makarating sa mga lugar na hindi inaabot ng mga taong misyonaryo. Okay? Piso para sa radyo. Eto pa pala, lagi kong nakakalimutang sabihin, kabkabo nga talaga best friend. Pero anyway, kung ikay bagong nakikinig, okay, lagi kang nakikinig sa 1143 best friend, pero hindi ka naman nagte-text, no? Mag-text ka nga minsan lang. I-text mo lang sa amin kung kahit di mo nasabihin yung pangalan mo, i-text mo na lang kung taga saan ka at kung saan ka nakikinig na lugar, no? Ilagay mo yung baryo, yung barangay mo, yung bayan mo, at saka yung lalawigan mo, kapatid. Para lang malaman natin na, uy, nakarating pala sa Kabayan. Naririnig ko si best friend Lily sa Kabayan. Naku talaga. At narinig ko na po, nung ako'y pumunta ng Kabayan, merong signal ang 1143 dyan. Yan po sa may Cordillera, maraming areas dyan, Pero gusto namin yung ikaw mismo ang nagsasabi. Ayan, pag radyo ang gamit mo o online, di ba? Kasi available tayo online. Alam ko may mga data kayo, So yun ang ginagamit ninyo para makinig ng ating program. Pero karamihan, radyo po ang ginagamit para ikaw ay makinig sa ating program. So mag-text ka lang, ha? 0917-564-8388. Dito lang yan sa ating program. Gising, matamis ang buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect socket, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Kawikaan chapter 16 verse 3. Bago tayo mamili ng karir,
bago tayo mamili ng trabaho o kaya ng job path, ibig sabihin yung kung saan natin gustong direksyon pumunta yung ating trabaho, no? Well, of course, dapat meron tayong goal. Ano ba yung gusto kong maging? Ito yung mga ganyan. Pero pagkatapos mong isipin, planuhin kung ano yung mga yan, mabuting itaas mo yan sa panalangin sa Panginoon. Kung ikaw ay junior high school sa oras na ito, okay, ikaw isang parent na hindi mo alam kung ano ba ang kukuning kurso ng iyong anak, ano bang trabaho, kasi iba-ibang mindset yan. Tayong mga baby boomers, ang mindset natin, makagraduate ng 4-year course ang ating mga anak. Kasi ganun yung orientation natin. Pero again, maging open-minded tayo na hindi lahat ng 4 na taong kurso ay pwedeng maging successful ang mga bata, no? Maraming mga options, kaya nga yung mini-mention ko kanina na ngayon, dapat open-minded tayo na hindi lang diploma ang pwedeng magdala sa atin sa mabuting uri ng hanap buhay sa susunod na 10, 20, 30 years, no? O kaya maging career path natin. Ang mahalaga ay mayroon tayong skills. Yan, skills. Kaya dapat nag-upskill po tayo, okay? So, bago mamili ng career o trabaho, job path, hingin muna natin kung ano ba yung kalooban ng Panginoon sa atin. Lord, so prayer is very important. Panginoon, ano bang kalooban mo para sa akin? Pag nawawalan ka sa direksyon, bumalik ka sa Panginoon. Lord, hindi yata tama yung ating ginagawa, naguguluhan ako, bigyan mo ako ng kaliwanagan. Yan. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung desires ng puso mo at sabihin mo rin sa Panginoon kung ano yung mga options mo. And then let God give you the sign. Magkakaroon ka niyan, best friend. Makikita mo na, naku, eto pala yung gustong direksyon ng Panginoon na gusto niya para sa akin. So bago ka mamili, hanapin mo muna or you seek, no, God's will. Yan. Hanapin mo muna yung kalooban ng Panginoon. And then, pag yung mga plano mo, lahat ng plano mo, kung maganda isulat mo, no? Mag-goal setting ka. Lord, ito lahat yung mga plans ko. I-bless mo nga ang mga ito. Ituro mo nga sa akin kung ano yung mga dapat at maganda kong gawin dito. At ang Diyos ay magbibigay sa atin ng clarity. Ayan. So, whatever you do, sabi na naman sa Colossians, no? Whatever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Dapat ang prayer mo, Panginoon, ibigay mo sa akin ang career na ito kung ito ang kalooban mo at kung sa palagay mo, I will be able to please you and it will give honor to you. Yan. May conditions, no? And I believe that God will bless your desire. God will bless your work. So, whatever career you will pursue, do it with excellence and integrity. Importante yan. So, ang Panginoon actually may plano na para sa'yo. Ngayon pa lang, meron na siyang plano. Ang mabuti at ang kailangan na gawin natin, sa mga plano na ganyan, dapat alamin natin, let us trust, no? Magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. Huwag tayong magmadali. Hintayin natin kung ano yung dapat na tatakbuhan ng ating mga plano. Yan. Sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Teacher Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw. Dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May